Mga kabunyog, mga kababayan, welcome po sa isa na namang episode ng ating Attorney Enzo Bunyo. Yun, mga kabunyog, tatlo ang topics uli natin ngayon. Ha? Huwag kayong aalis. Una, oh, binisita ni PBBM yung isang 400 million pesos na project doon sa Benguet. Ha? Grabe. Yung isa 364 million, yung isa naman 114 million. Ngayon, lahat yun useless ayon kay PBBM. Pag-usapan natin mamaya bakit useless daw. Pangalawa, sabi ni Bunuan, yun daw ni Secretary Bunuan ng DPWH, yun daw mga issue sa Bulacan, isolated case lang daw yun. Isolated case mo dyan, Bunuan. Last na topic natin. May marching order na daw kay Harry Roque na tanggalin na si PBBM. Ayon kay Roque, ang tingin niya doon sa command na yon, sa marching order na yon ni Duterte ay para tanggalin na raw si PBBM. Ang tindi ng mga iniisip nila Roque. Okay? Ayan. Okay, mga kabunyog, mga kababayan. Itong unang topic natin ngayon. Si PBBM binisita yung Tuba Benguet. Mayroon kasi doong mga projects na naiulat na substandard at saka talagang sabi nga ni PBBM useless, walang silbi. Actually 400 million lahat 'yon. 400 million. Ang isa doon yung 364 million yung rockfall ay rockshed project. Wala namang mahuhulog din lang sa ilog kasi nandun sa slope. Wala talagang 'yon. Ang isa pa yung rock netting project, 114 million naman. At alam nyo kung sino palang implementing contractor? Sinong contractor? 3K 3K Rock Engineering. Tumakbong congressman ang may-ari nitong 3K Rock Engineering na ito, si Francis Cuyop. Ay itong si Francis Cuyop pala, kapartido ni PBBM doon sa Partido Federal. Aliado pala to ni PBBM. Ha? Yan mga kabunyog ang lumalabas. Anyway, maganda ni rin yan kasi sabi ni PBBM kahit kapartido niya, pag mali, papanagutin. Sana nga, no? Anyway, mga kabunyog, ang pinag-uusapan natin, noong August 24, pumunta si PBBM sa Tuba Benguet. Sinamahan siya ni Mayor Magalong at nung mayor mismo ng Tuba Benguet. Ang binisita niya doon, yung naiulat na substandard na talagang palpak na mga proyekto sa flood control. Ang isa rock shed, ang tawag nila doon rock shed project. Kasi doon sa matarik na bundok, may kalsada diyan, linagyan nila ng structure. Alam niyo kung magkano ang halaga? Ang halaga noon ay matindi. 360 million. 360 million ang halaga ng project na 'yun. Kaya matindi mga kabunyog, mga kababayan. Itong nangyayari ngayon sa mga projects na ito ng gobyerno. Talagang ayan. And then hindi 360, 264 million pala. Kasi yung isa 314 million yung rock netting. Itong rock shed na ito, matindi kasi nasa slope nga ng pag guho ng lupa, tatamaan yung rock shed structure na yon, mahuhulog dun sa ilog. Wala ring silbi. Tapos gagastos ka ng 264 million. Ganyan. Ganyan ka-irresponsable yung project na yan. Sabi nga ni PBBM, useless ito. Nagtatapon lang dito ng pera. Tama yung observation niya. Yung isa pa, actually, mula pa 2018 yung project na yon, natapos 2019. So, panahon pa yan ni Duterte, rock netting. Yung tabi ng bundok, linagyan ng mga net para yung mga bato daw hindi mahulog dun sa at walang tamaan ng mga sasakyan. Maganda yung konsepto pero ang mahal ng costing. Talagang daw yun ang corruption. Sabi nga ni PBBM, kilala niya yung nagsusupply ng net na yon. 3,000 lang daw ang halaga noon. Pero pagdating dun sa gobyerno, ang nireflect na presyo ay 12 million. 12,000. 3,000 lang ang halaga noon, sabi nung kanyang kilala na supplier noon.
Tapos pero 'pag sa gobyerno ang ni-reflect ay 12,000. So imaginin niyo nga naman. Bunyog, grabe. Kaya lang yun na nga, ang kontraktor pala na nasa likod nito, itong dalawang ito, yung rock shed project na 264 million at saka yung rock netting na 144 million, kapartido pala ni PBBM sa Partido Federal. Tumakbong congressman nitong 2025 election, si Francis Cuyop. Kalaban, yung lawyer na si Solomon Chunggalao. Ay, tinalo yung partido ni PBBM. Pero maganda naman at kahit kapartido ni PBBM talagang pa rin. Ininspeksyon pa rin ni PBBM at inexpose niya na ito useless, walang silbi to. Hmm? Kaya lang yun nga, yun ang lumabas. Ito pa lang si Francis Cuyo na tumakbong congressman kapartido ni PBBM sa Partido Federal ay may-ari nung 3K Rock Engineering. Ito ang may-ari ng construction company na yon. Yung construction company na yan na 3K Rock Engineering, yan yung nakakuha ng 400 million na kontrata na yan. Ang una, nung 2018 to 2019, yung rock netting, 114 million. Plus ito, na rock shed, itong rock shed, 264 million. Nung July 2025, nasira yung na yon, yung yung base. Halos mahuhulog na yung na yun eh. Yung rock shed na yon. Kaya walang silbi. Pag nahulog na yon, wala na. Para ka nagtapon nga naman ng pera. Ngayon, pwedeng isaayos yon na mahuhold, pero gagastos na naman daw ng 500 million. Grabe. Grabe mga kabunyog, mga kababayan. Kaya ngayon, si Magalong pumunta doon kasama ni PBBM. O kaya may mga lumalabas ng bakit sinama doon si Magalong? Ano na ba? Baka naiisipan na si Magalong gagawing DPWH secretary. Mayroon mga ganung mga bali-balita eh. Anyway, hindi natin alam. Pero yan mga kabunyog, yan yung isang kontrobersyal na ngayon, yung project na yan sa Tuba Benguet. Dalawa, rock shed, 264 million at rock netting na 114 million. At ang kontraktor, kapartido ni PBBM. Tumakbong congressman na talo nga lang. Anyway, okay din kasi sabi ni PBBM kahit kapartido niya, pag mali ang project o kaya defective, hindi niya papalampasin. Okay, at least maganda nakita natin dito, ito mga kabunyog, mga kababayan. Pangalawang topic natin, si DPWH Secretary Manuel Bunuan. Yun daw mga issue sa ghost projects, mga kapalpakan sa flood control projects ng Bulacan. Isolated case lang daw yan, yung Bulacan. Yan lang naman daw ang problema nila. Sa buong Pilipinas daw, Bulacan lang talaga ang may ganyang problema. Sa ibang lugar daw, walang ganun. Ang tindi mo, DPWH Secretary Bunuan, samantalang binabaha na ngayon ng mga sumbong galing sa iba't ibang lugar ng Pilipinas. Ito na ngang patunay. First Engineering District ng Batangas. Ay di ba binisita ni Congressman Leandro Libeste yung mga projects doon, palpak. Kaya nga inaareglo siya, linalagayan sana siya, sinusuhulan siya nung district engineer mo sa DPWH ng 320 million, na up to 320 million, may dala na siyang 3.1 million. Tapos sasabihin mo, Bulacan lang yung may ganyang problema. Sa Mindoro, nandun din. Ganun din ang problema. Sa Iloilo, sinasabi na nga. Sa Tuba Benguet, binisita mismo ni PBBM. Paano mo sasabing isolated case yun? Ito talagang si Bunuan, dapat si Baki na tong si Bunuan. Isolated case lang daw yun sa Bulacan. Napanood nyo ba yan? Kaya sabi ni Ping Lacson, ito, ang sinabi ni Ping Lacson tungkol dyan, mga kabunyog, sabi ni Ping Lacson, for him to claim that Bulacan is an isolated case, he does not strike me as a good, effective leader of his department. Sayang. Yun. So ito na. Kahit nga ang ibang mga senador nanawagan na pwede ba mag-resign ka na o kung hindi man mag-leave ka na muna. Kaya lang makapal talaga ang mukha ni Bunuan. Hindi daw siya magre-resign kasi daw sinabihan daw siya ni PBBM na manatili lang at ayusin daw ang ahensya.
ituloy lang daw yung ginagawang paglilinis ng ahensya. Okay yan. Ang problema mo, Bunuan, marami kang pinoproteksyonan. Tulad niyan, sasabihin mo na isolated case yung Bulacan. Parang ang ibig niyang sabihin, Bulacan lang yung may problema, yung ibang lugar wala. Ay samantalang Mindoro Oriental, ang daming problema. Batangas, yan na nga, ang daming nakita ni Congressman Leandro Libeste na problema. Kaya nga siya inaariglo ng district engineer eh. Sinusuhulan sana eh. Benguet, ang grabing problema. Pampanga, grabing problema. Iloilo, grabing problema. Camarines Sur, Bicol, grabing problema. Tapos sasabihin mo, isolated case, Bulacan lang daw ang may ganong problema. Yung ghost projects daw, sa Bulacan lang yun. Hindi pa kasi ninyo iniimbestigahan ng ibang lugar. Pero ang ghost projects na yan, marami rin yan sa ibang lugar. Huwag ka kaagad magsabi, Secretary Bunuan, o Bunuan lang itawag ko sa'yo, o huwag ka magsabi Bunuan na isolated case lang yan. Dapat nga magalit ka sa nangyayaring ito sa ahensya mo. Pero ang nangyayari sa'yo, pinagtatanggol mo pa yung ahensya mo, pinagtatakpan mo. Kaya dapat talaga hindi ka na dyan manatili pang secretary. Ewan ko lang naman dito kay PBBM, bakit hindi ka pa pinagre-resign eh. O kaya dapat ikaw, kung may may kapal ng mukha, ay kung may hiya ka pala, may delikadesa, mag-resign ka na. Mag-resign ka na. Kaya tama yung sinasabi ni Ping Lacson. Sa sinabing mong yan, hindi ka effective na leader, Bunuan. Mas magaling pa sa'yo si Babe Singson. Kaya lang nagdadalawang isip si Babe Singson kung tatanggapin. Pero dapat si Babe Singson ang maupo dyan. Maganda yung ideya ni Babe Singson. Sabi niya, isususpend niya muna yung mga flood control projects na yan. Pangalawa, sabi ni Babe Singson, yung district engineers, i-abolish na yan. Yan ang pinagmumulan ng kapangyarihan ng mga congressman at mga senador eh. Kaya nakukontrol na nila yung DPWH sa halip na yung secretary at saka director ng DPWH, regional director ang may kapangyarihan, hindi na. Congressman na sa pamamagitan ng district engineers. Yun, tama yun. Pero itong si Bunuan, ang dami nang nakikitang mga kapalpakan, ghost project, substandard, tapos sasabihin niya, isolated lang daw yung sa Bulacan. O ngayon, nang nahuli, na aresto, na entrap, yung district engineer ng DPWH doon sa First District ng Batangas, bigla ngayong nagsabi na naman si Bunuan, nag-release na naman ng statement, hindi ko kukonsintihin yan. Kakasuhan namin yan. Magsasabi ka ng ganyan. Ngayong kasi hindi mo na maitatago, hindi mo na maitatago, kaya ka magsasabing hindi mo kinukonsinti yung Batangas na district engineer. Pero nung una sabi mo, isolated case yung Bulacan. Tapos ngayon na nakikita na hanggang doon sa Batangas, grabing kapalpakan. Actually, sa halos lahat na lugar yan ng Pilipinas, Bunuan. Kaya mali na sabihin mong isolated yung Bulacan. Papakaano ka eh. Nagpapaka, pinuprotektahan mo ang ahensya mo. Samantalang obvious na. Paano mo malilinis yan, ahensya mo na yan, kung ikaw mismo nagtatakip, kung ikaw mismo dinidipinsahan yan. Hindi, dapat anuin mo. Kaya nga wala ka na Actually, wala ka ng moral high ground, moral ascendancy na mamuno pa dyan sa DPWH. Wala na. Kaya dapat kay PBBM, anuhin niya na to, pag-isipan niya na itong tanggalin na si Bunuan. Ano yan pag nagsasalita pati siya dun sa pagdinig, akala mo normal ang lahat Relax na relax Manhid na. Napapansin nyo doon sa pagdinig ng Senado? Manhid na siya. Yung parang normal na lang sa kanya ang lahat. At tapos nung tinanong siya tungkol dun sa baha sa Metro Manila, ang sinisisi niya yung high tide at saka yung ulan. Nagsabay daw kasi yung malakas na ulan at saka high tide. Ang tindi mo, Bunuan. Ang tindi mo. So dapat pala hindi magsabay ang malakas na ulan at high tide. Kasi pag nagsabay ang high tide at malakas na ulan, babaha talaga. Ganun ba 'yun? So anong silbi ng mga flood control projects na ginawa niyo sa NCR? Ang dami niyan. Ang dami ng billion, baka trillion na nga ang nagawa ninyong flood control projects diyan sa Metro Manila. Wala namang nangyari. Ay, nakakabunyog. Dapat sibukin na itong si Bunuan. Ito, panguling topic natin. Panguling topic natin.
Oh. Si ano, si nag-usap-usap si ano, si Harry Roque at saka si, Pulong Duterte at si Kitty Duterte, kasi binisita ni Pulong at saka ni Kitty Duterte si si ano, si Duterte, yung ama nila. Paglabas, nandun si Roque. O tinanong ni Roque kung ano daw mensahe. O sabi ni Pulong kay Roque, ang sabi daw ni Duterte saka kay Roque, do your thing. Hindi mo na daw kailangan ang signature niya. Gawin mo na lang kung anong dapat. O tuwang-tuwa ngayon si Roque, tuwang-tuwa ngayon. Sabi ni Roque, so yan, ang ibig sabihin niyan, ang ibig sabihin niyan, ang marching order na yan para tanggalin na si Bangag. Yan. Panoorin niyo yung sinabi ni Roque. O yun, 'di ba? Ang sinasabi ni Roque parang sa kanya, ayan, may order na sa akin si FPRRD na pamunuan ko na ang pagtanggal kay kay PBBM. Hmm. Kaya lang matanggal naman kaya? Ang tagal na nilang pangarap 'yan, hindi naman nangyayari. O mga kabunyog, mga kababayan, hmm, si Roque tuwang-tuwa. Tuwang-tuwa siya kasi nagbisita sila Pulong saka si Kitty Duterte kay Digong. Paglabas binalita kay Roque. Ang sabi daw ni APRRD kay Roque, "Gawin mo na, do your thing." Wow, tuwang-tuwa si Roque, parang ano 'to, basbas na, "Gawin mo na kung anong naiisip mo." O yun, tuwang-tuwa si Roque dun. Hindi na daw kailangan yung signature ni Duterte. Yun ang sabi ni Pulong. Kaya tuwang-tuwa naman si Roque. Ang sabi ni Roque, "Ayan, ano na yan, go signal na yan, marching order na yan sa akin." Yun yung yun yung sinasabi ano ni Roque na marching order yun sa kanya para gawin niya na kung anong dapat. Hmm? Kaya ang interpretation ni Roque doon, parang kung ano mang gawin niya, may basbas na yan ni Duterte. Kaya ang iniisip ni Roque, yun ay parang blanket na marching order sa kanya na, sige, gawin mo na. Patalsikin nyo na si PBBM. Yun ang interpretation ni Roque. Okay, gusto nilang mapatalsik si PBBM. Ang problema, hindi naman nagmamaterialize eh. Anong paraan ng pagpapatalsik nila kay PBBM? Hindi naman nila ito ma-impeach. Hawak ni PBBM ang Kamara. Hawak ni PBBM ang Senado. Kahit may mga pro-Duterte senators doon, hindi niyan kayang patalsikin si Duterte. Kahit yung impeachment, hindi yan maisusulong si PBBM, hindi yan maisusulong impeachment sa Kamara. Karamihan ng kongresista diyan pro Marcos at pro Romualdez pa rin. ha? Paano naman people power? Ang tagal na nilang pinapangarap ang people power, wala namang nangyayari. Paunti ng paunti yung sumusuporta sa kanila doon sa dahig. Nag-aaway-away pa sila kahit humba, pinag-aawayan. Nag-aaway-away ang mga vloggers ng DDS. Sa Pilipinas, hindi rin sila makatipo ng maraming tao. Marami na silang pagtatangka niyan na mapatalsik si Duterte sa pamamaraan ng people power. Hindi rin nangyayari. Tungkol naman sa military, yung kudeta-kudeta nila, parang yung mga military magwi-withdraw ng support, hindi mangyayari yan. Hawak na hawak ni PBBM ngayon ang military at ang PNP. At ang tao, lalo na ngayon dito sa ginagawa ni PBBM na ito na tungkol sa yung paglaban sa korupsyon, sa flood control. Ang lakas ng suporta sa kanya ng tao diyan. Magagalit sa kanya ang tao kung walang mangyari diyan. Pero yung ginagawa niya ngayon na pinapakita niya yung kabulukan ng mga proyekto, yung korupsyon diyan, ng tao diyan, suportado. Magagalit ang tao kung wala naman palang kalalabasan, panay lang pala yan pa-interview, expose dito, expose doon. Yun, magagalit ang tao. Pero ang labo ng pinapangarap nila Roque at ng mga DDS na mapapatalsik nila si PBBM sa ganyan. Hindi yan. Ang labo. Totoo, disgustado ang tao sa mahal na presyo ng mga bilihin, kahirapan. Pero hindi umaabot sa punto yan na magdadagsa ang tao para magpi-people power. Lalo pa kung Duterte ang manawagan, DDS ang manawagan. Ang dami na sa kanilang nangyari. Yung pag-aresto kay Kibuloy, doon pa lang dapat nagalit na yung supporters nila. Ay nung inaresto na nga mismo si Duterte, hindi rin sila nakaporma. Hindi rin sila nakaporma. Ang yun
naanuhan sila, na sabi nga ni Attorney Martin Delgra, "Hindi namin inaasahan 'to na mangyayari 'to, eh." Oh, 'di ba? 'Yun ang problema. Si Roque nangangarap ng gising, papatalsikin daw si PBBM, 'yun daw ang marching order sa kanya. Ang tanong paano niya gagawin? Ayusin mo muna ang problema mo, Roque. Ang dami mong problema. Baka nga paalisin ka na diyan sa daig sa the Netherlands. 'Pag lumabas yung desisyon na dinideny ang political asylum mo, wala ka ng choice. Papaalisin ka na diyan sa sa daig sa the Netherlands. Oh. At pag pinabalik ka sa Pilipinas, extradited ka, oh, i-extradite 'yan, papunta ng Pilipinas 'yan. Kulong ka dito sa Pilipinas. Ha? Kulong ka. So nakakulong na si Duterte sa ICC, si Kibuloy nakakulong dito, pwedeng makulong din sa Amerika kung i-surrender na doon, temporary surrender. O ikaw naman, Roque, mas makukulong dito. Yang pangarap mo na yan na yung pangarap mong patalsikin daw si tawag nila kay Marcos, bangag. Hindi yan mangyayari, Roque. Nangangarap ka ng gising. Hindi, natuwa lang si Roque kasi binalita nga sa kanya ni Pulong na daw, ang sabi ni FPRRD, "Do your thing." Kung anong naiisip mong gawin, gawin mo na. Kahit yon, ibig sabihin may blanket na basbas, may blanket authority na binigay kay Roque. Anyway, yan mga kabunyog, mga kababayan, abangan na lang natin anong susunod na mangyari diyan.